Nakaramdam si Yusuf sa kanyang isipan ng takot at pangamba, dala ng kanyang kamusmusan. At napaisip saan na siya, ano na ang mangyayari sa kanya, saan na siya kukuha ng kanyang makakain, at bakit siya binalakan ng masama ng kanyang mga kapatid. Samot-saring katanungan sa kanyang isipan. Ang ngiti ng kanyang ama ay bumalik sa kanyang alaala at ang pagmamahal nito na ipinadama sa kanya. Nanalangin si Yusuf sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang kaligtasan, at ang takot at pangamba kay Yusuf ay unting-unting naglalaho. Sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala si Yusuf upang patatagin. Ganap sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming pagsubok na kakaharapin ni Yusuf bilang isang matiisin at matuwid na propeta. Kasunod na tagpo ay maraming nagdaraan ng mga kamelyo na mga manlalakbay patungong Ehipto. Ang mga ngalakal na ito ay nagtigil sa may balon upang sumalok ng tubig. Ibinaba ng lalaki ang kanyang sisidlan. Si Yusuf ay nagulat sa sisidlan. Dali-dali ito hinawakan ni Yusuf ang lubid ng sisidlan habang ang lalaki ay nagtataka na tila bumigat ang sisidlan, at nang hahatakin ng lubid ay kanya itong sinilip. Nagulat ang lalaki nang makita na may bata sa balon. Nahawak-hawak ang lubid. Ang lalaki ay napasigaw sa tuwa na tila may nakuwang kayamanan sa balon. Tinulungan ng mga kaibigan upang hatakin ng lubid na hawak ni Yusuf. At nang mayahon si Yusuf ay kanilang nakita ang malusog at nagliliwanag na mukha ni Yusuf. Sumagi sa kanilang isipan na si Yusuf ay malaking halaga kung kanilang ibebenta sa pamilihan ng mga alipin. Kaagad siya ay ginapos ng kadena sa kanyang mga paa upang dalhin sa pamilihan ng mga alipin. Sila'y walang pagmamalasakit at walang awa, at dinala sa Ehipto na malayo sa kinaroroonan ng ama at ng mga kapatid sa bayan ng Kanaan. Ang balita ay kumalat sa buong lungsod ng Ehipto, ang isang batang malusog na di pangkaraniwan. Ang batang alipin ay ipinagbili. Nag-uumpukan ng mga taong nakatingin o namimili sa pamilihan ng mga alipin, na ang iba naman ay nanonood lamang. May mayayaman at may mga maralita. Ang iba ay nagsisitawaran sa alipin, at sa huli ay ang pinuno ng Ehipto ang siyang nakabili. Ibinili ni Aziz si Yusuf sa kanyang asawa na itrato ng maayos at ituring na anak. Sabi ni Aziz ay baka ang batang ito ay makapagbigay ng kapakinabangan sa atin. Ganyan namin binigyan ng kaginhawaan si Yusuf sa kanyang pamamalagi sa lupain ng Ehipto sa kamay ng pinuno, upang maturuan ng mga pangyayari o panaginip. Ang Allah ang siyang may tangan ng kanyang takdang kautusan, ngunit karamihan ay hindi nakababatid nito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahal ay itinanim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong mangangalaga kay Yusuf, ang pinuno ng lupain ng Ehipto, na nag-uutos sa kanyang mga kawal na alisin ang mabigat na kadena mula sa pagkakabili nito sa pamilihan. Pinakitunguhan ni Aziz ng maayos at nagpapasalamat naman si Yusuf sa pagiging mabuti ng pinuno ng lupain ng Ehipto. Nangakong magiging matapat, at naging maginhawa naman ang kanyang pamamalagi rito sa poder ni Aziz. Muli ay nagpapasalamat si Yusuf sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagkakaligtas sa balon, na kailanman ay di niya akalain na siya ay makakaahon pa mula sa masamang pangyayari. Ngunit sa kabila pa rin ng maginhawang buhay ni Yusuf ay dala-dala pa rin ang kalungkutan na kanyang nadarama pagkasabik sa ama at kapatid na si Binyamin, na sa tuwin na ay napapaiyak na lang. Si Yusuf ay itinalaga bilang tagapangasiwa ni Zulaika, na asawa ni Aziz na pinuno ng Ehipto. Si Yusuf ay nakuha ang loob ng mga taong nakapaligid sa kanya dahil sa kanyang angking katapatan at kabaitan.
Ang kanyang gandang lalaki na di pangkaraniwan na malaanghel na mukha ay naging usap-usapan sa buong lungsod ng Ehipto. Na ang iba ay lumuluwas pa ng bayan ng Ehipto para lamang masulyapan ang gandang lalaki ni Yusuf, na ang karamihan ay mga kababaihan. Ang iba ay mayayaman. Si Yusuf ay nanatili sa kanyang pagpapakumbaba at matuwid na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang taon nang lumipas, si Yusuf ay isang ganap na binata, makisig, mapagkakatiwalaan at may karunungan. Ang Allah ay nagsabi, nang umabot sa 8 gulang, siya'y aming ginawaran ng karunungan at kaalaman ng pagiging propeta. Ganyan naming ginagantimpalaan ang mapaggawa ng kabutihan. Si Yusuf ay pinagkalooban ng karunungan, katalinuhan sa mga gawain o mga pangyayari at binigyan ng kahusayan sa pananalita. Kaya naman naakit ang sinumang nakakarinig ng kanyang mga salita, mainahon na pagkilos at pananalita. Tunay na si Yusuf alayhi salatu wassalam ay pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging matuwid at matapat na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Zulaika na asawa ni Aziz ay talagang nagmatsyag sa binata. Araw-araw ay kanyang kinakausap si Yusuf. Kasabay sa pagkain, nakikinig sa lahat ng pananalita ni Yusuf. Sa nagdaang taon ay dadaan na naman si Yusuf sa isa pang matinding pagsubok sa asawa ni Aziz na si Zulaika. Mahirap para kay Zulaika na umibig ng walang kalayaan, bagamat siya ay hindi suwail sa asawa. Maganda at matalino, taos-pusong minahal ni Aziz kahit na sila ay wala pang supling. Ngunit si Iblis ay nanatiling hayag na kaaway ng tao. Si Zulaika ay nagtangkang akitin si Yusuf. Isinara ang pintuan at nagsabing, "Halika, Yusuf." Si Yusuf ay nagsabi, "Ako'y humihingi ng paglingap sa aking Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan ang iyong asawa ay matapat kong pinaglilingkuran at naging mabuti siya sa akin. Naging maginhawa ang pananatili ko dito kahit hindi ko magagawa siya'y aking pagtaksilan. Katotohanan, hindi nagtatagumpay ang mga gumagawa ng kasalanan o kamalian." Maging si Yusuf ay nakaramdam ng pagnanasa kay Zulaika. Ngunit si Yusuf ay nanatiling protektado ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kahalayan. Pinagnasaan ni Zulaika si Yusuf at si Yusuf naman ay nakaramdam din ng pagnanasa kay Zulaika. Kung hindi lamang nagpakita ng palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang Panginoon ay marahil ay natangay na si Yusuf, ganyan namin inilayo sa kanya ang kasamaan at kahalayan. Katotohanan, siya si Yusuf ay aming pinili at matatapat na alipin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. ونحشره يوم القيامة أعمى